from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1,290 days. Blessed is he that waiteth and cometh to the 1,305 and 30 days. Sabay-sabay. But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. We pray na kami po ay gamitin nyo ang aming buhay, Panginoon. Nabagit kanina, Panginoon, mga talents, Panginoon, especially time, energy, talino din po, Panginoon. Talinuhin niyo mo kami para magawa ang inyong kalooban, Panginoon, especially preaching the gospel, Panginoon, soul winning. I pray na kami po ay mahalin namin itong gawain na to, Lord. Hindi lang kami maging katulad na napakarami na napulmahan lang. Even mga kulto ngayon, pagalingan, sarili pa rin ang tinataas, at kanya-kanyang pang sariling interes, Panginoon. Nawa kami po ay gamitin nyo ng lubos at totoo, Panginoon. Kayo po ang pinaglilingkuran, and therefore even yung gawain ng soul winning na halos hindi naman may tataas dito, wala kami kikitain, but kayo po ang nag-establish ito, Lord. Kayo mautuwa, of course, pag naligtas yung mga tao, as many as we can, Panginoon. Gabayin niyo kami ngayon, maging inspiration ito, Lord. At natutong, Panginoon, ang mga anak niyo, Lord, na sumunod at maglingkod ng tama at tapat at consistent, Panginoon, excited sa inyong gawain. So kayo pong manguna sa amin, Panginoon, patawarin ang mga kasalanan, Panginoon. Pero after nito, Lord, learning po ay dala namin. Kami po ay maglilingkod sa inyong tapat. So yun lang po, Lord. Kaya again, kayo mataas lagi. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Kung naubos pa. Good morning po sa lahat. Hindi ko na patagalin. May 5 points lang po tayo. So ito po, nabanggit ko kanina. Last week, ano po yung ating topic? Soul winning din. Pero ang title natin, Enemies of Soul Winning. Ito yun. Ayan. So, merong 11. So, kalaban natin sa Matthew 23 tayo nag-focus, no? Religious phonies, hypocrisy, self-love. Mga kachiba, tinatamad. Ang mahal lang, sarili lang. Naligtas na ako, okay na yun. Crab mentality, pretense. Yung worthless works, materialism, misappropriation, outwardly shallow righteousness, nefarious gaslighting and brainwashing. Yung mga kalaban natin, marami pa nga eh. Katamaran, diba? Iba, iniisip yung sarili. Alam mo naman, iba, sarili. Pag yumaman ako, pastor, nakakatutulong. Wala akong oras ngayon. Pero again, so pwede na mag-schedule yan eh. Maghanap kayo kung talagang wala kayong Sabado, mayroong Linggo. Mayroon pang ibang araw. May mga ganun pang mga church na araw-araw may soul winning. Kasi nga, iba-iba schedule. Iba, nanay. Jamin, ano pala, Monday ang kanyang libre. So, pag gusto, may dahilan. Sorry, baliktad. Pag gusto, may paraan, di ba? Pag ayaw, wala bang gitna yun? So, gusto ko, pero hindi talaga pwede. Hindi, may paraan nga eh. Kaya, last week ay Enemies of Soul Winning. Ngayon naman, medyo positive. Positive motivation naman. Kasi minsan kailangan yung negative eh, para hindi mo gawin. Ngayon, positive. Subukan ko. Tatablang pa kayo. Sa totoo lang, kasi yan, nakatuwa ako sa dadim. Nag-ano sila ngayon, di ba? Ang saklap naman, tayo naman yung baka tayo yung kulangin naman. Ano yun? Ayan, title natin yun, Excited in Soul Winning. Nagawin ko sana, Friends of Soul Winning, kasi enemies kahapon. Hindi. Para mag-excited tayo. Kasi ang hirap ng Stephen, medyo may pagkaano talaga yan eh. Excited naman siguro yan. Pag excited niya, nakita niya yung mga meme. Sino may taong lagi na ganyan? Nakita ko sa meme si basta may mga taong ganun eh. Diba? Ako nga minsan feeling ko pag nag-preach ako dito nakasimangot ako pag tinignan ko sa hindi rin pala. Ang iba-iba tayo eh. Pero gusto sabihin, mag-excited tayo. Objective natin of course,
that the brethren may do this important work in the ministry with excitement and enthusiasm. Ginagawa mo, pero masaya ka. Hindi lang masayang iba naman, naghihintay maging masaya. Excited. Ibig sabihin, gustong-gusto mo kitang, yung itsura mo pala, kung gusto winning ka, parang iba, parang saya nila dun Kaya ini-share natin yung mga picture Iba naman, mag-picture na lang, wala pa. Magandang ministry yan, photography. Sa dami na lang yung telepono ko, nag-upgrade kahapon yung One UI 8 na. Anong pinagkaiba nun? Ang daming sa camera. Yan. Karinig nyo, yung maganda mag-camera, ibig sabihin, yung makita mo, Steve, mga kuha mo, laging potol Minsan picturean nyo rin, masaya yung nag-soul winning. Parang iba, may inggit, pero may excite. Men, talaga naman masaya kasi again, minsan iba yung excitement sa sanlibutan Gusto nyo ba, masaya ba kayo pag sa ASAP, kung may ASAP pa ba? Ang sasaya nila Hindi tayo datapadala dun Yung masaya, yung ginagawa yung kalooban ng Diyos. Amen. At kanina, banggit ko lang kanina, si Daddy, hindi nyo kailangang hintayin na amen. Tapos naunahan pa tayo, tulog pala. Minsan pagtama yung banat, amen. Ganun na agad, hindi na hintay. So ganun din sa gawain ng Diyos. Amen. Ang hirap po, Kaya lagi kayo, pero ngayon, guys, susubukan ko ngayong umaga. Kung abot hindi, abot ang hapon. So, binasa natin, anong kilalaman soul winning yan? Prophecy yan Meron. Again, napaka-importante na soul winning. Kahit saan makikita mo yan. Umpisa pa lang, di ba? Genesis pa lang. Dahil nagkasala ang tao, mapupunta sa impyerno. Prinamis agad, Pinangako agad yung paano sila maliligtas. Genesis 3, 5 ba? 15. Alimutan ko. Genesis 3:15 ata. Tingnan ko Ayan, and I will put enmity between thee and the woman. Kausap ng Panginoon ang Satanas. So magkakaroon ng kalaban ang si Satanas. At mananalo yung kalaban niya, si Jesus po yan. Tinatawag yan, thy seed and her seed, and shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So kakagatin daw si Jesus din. Pero sinong panalo? Tandang ulit si Jesus. Nakuha niyo ba yun? So importante soul winning, of course, yan ang end game natin So ang problema, baka hindi tayo kabahagi. Iba sa atin. Okay, ito yung end times Daniel 12. So nasan yung soul winning yan? Mamaya, hindi tayo mag-finale pala Hindi, ulit-ulitin natin. Okay? So di ko na patagalin. Ano yung sabihin excited? Tingnan nyo katabi nyo. Lalo yung kanina, yung papunta kayo dito pala. Ngayon, ngiti yan Kasi sino yung papunta ng church o mag-soul winning kahapon? Okay naman kami, maaga naman kami. Sakto lang. Dalawang sasakyan kami. Pero, ayun. So, ang saya na nakikita tayo dito, masaya rin doon pag soul winning time. Amen. So, iba yung forma natin doon iba yung bihis natin. Pero, yung gawain kasi, yun doon tayo dapat excited. Kasi yun mismo yung gawain natin Action yung, kumbaga. May nagsabi pa nga, hindi ko na lang naalala kung sino. Pero pagkakasabi niya, yung ibang tao gusto lagi sa church. Kung saan sila ay protektado ng mga walls, ganyan. Okay naman din, kaso medyo exaggerated yung banat niya. Sabi niya, ako mas gusto ko dun sa labanan. Amen? Totoo naman din yun. Kasi dito, ginagalang ka, kapatid, yan. Doon, minsan mabastos ka Pero wala lang yun, wala pa yun. Sa labanan, dapat excited din tayo. Nakita ba yung sundalong gusto pumatay? Hindi naman. Pero iba, oo Kung justified sana yung war, okay. Kaso ngayon, iba na rin. Glorify yung violence, ayaw din natin. Pero, itong gawain ng Diyos, napagkit ko kanina, ito yung pinaka-exciting talaga. So again, ay larawan natin sa gera. Yung iba, ganun Sir, kailan mo tayo susugod? Ito yung baril nun, nakahat. Linis ng baril. Di ba? Yung iba dyan, gusto sumugod May ibang yung iba, ewan ko, baka wala ng... Yung katao din kasing gano'n, gusto mo makipagpatayan yung mga sundalo, lalo yung
Pangit din, di ba? Pero again, ano naman natin, kunwari, talagang justified yung war. Katulad ng, ano ba, justified ang war. Na yung gera sa panahon ni Joshua, yan, yung magandang panahon eh. Kaya si Joshua tsaka si Caleb talagang, ito ba yung pinangako sa atin ng ganda, sugod na. Yun ang maganda. Eh ngayon, ano yung pinangakong gera sa atin? Napakaganda ng gera natin, hindi tayo kailangan guilty. Ngayon, kung magpapadala ka sa mga propaganda nitong mga to, sabihin, nishare nyo kami, gusto nyo kayo masunod, kayo lang tama. Okay, papag-guilty doon. Again, hindi naman tayo lagi tama lang eh. Inaalam natin yung tama, sineshare natin kahit kanino. Walang pwede mag-charge sa atin, kayo lang tama eh. Kung mali talaga kayo, kung tama talaga kami, o di pakinggan nyo muna. Kasi yung na ano naming dalawa kahapon, Muslim kami. Okay lang. Ligtas ba yun? So never tayo dapat mahihiya sa ginagawa natin. Napakaganda ng gera natin. Dapat excited tayo parang kina Joshua nga. Ito yung pangako sa atin. Again, bakit nila pinatayo ang genocide yun eh? Pero kasi judgment ng Diyos yun sa mga Canaanites. And then yung mga yun, Girgashites, Jebusites, abisado niya ba yun? Amorites. Excited na ba kayo? Hindi pa rin. Tingnan natin. So, points na natin. Meron tayong 5 dito. Why and how should we be excited in winning souls? Ayan na. Basta dati excited. O, yun nga. Nakikita ko sa inyo. Dati excited eh. Pero ako, yun yan. Yun ang challenge sa akin eh. Hindi ko naman lagi kayo kailangan at dapat na, alam mo na, ang hirap naman nun. Nung una, ginawa natin yun. Pero ngayon, dapat sapat na yung bibigyan kayo ng dahilan. Meron kayong weapon, may experience, may skill. Ano pa? Kasamahan pa kayo. Ay, kahapon nga, grabe yung pagkain na naman namin. Ewan ko, di ba? Wala eh. Sabi kasi 17 kami, 16 lang kami, 17 daw. Ano ba yung sino mo nagbibilang? Hindi na pa sobra-sobra. Yung maganda sa pagkain, pwede take out. So, bakit at paano? Sino gusto maging excited na hindi excited? Taas yung kamay nyo. Siyempre, mahiya kayo, di ba? Kasi dapat excited tayo. Pero aminin natin, minsan nga hindi. Bakit? Nakita na natin last week, maraming kalaban na soul winning. Diba? Sino tinablan last week? Wala pa rin kahapon. Ito naman, positive motivation, no? So, of course, yung pinaka-kabisado na natin dapat to, yung pinaka-soul-winning verse. Ano yun? Isang beses lang binanggit yan eh. Di ba? Yun yung term kasi, magkakaano yan ha? Preaching the gospel, witnessing, personal evangelization, and then soul-winning yung paborito natin. Kasi ang ganda nun eh, pag tinignan mo eh. O, tingnan natin, saan yun? Proverbs 11:30. Pansinin niya, ano ba yan? Mambira, hindi excited. Ba't ganun tong ano? Pakibasa, ready, go. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is one. Diyan lang nabanggit yung soul winning eh. Pero, alam mo agad kahit Proverbs, kahit Old Testament yan, paano mo iwiwin yung soul at paano? Para sa kampo nyo lang. Ganun, hindi. Kasi soul yan eh. Saan mo iwiwin yung kaluluwa? Yung kaluluwa, hindi na wawala. Kahit pa ngayon, mag-agawan sila. Daming Katoliko ngayon, daming Iglesia ni Manalo. Hindi naman na-win sa Panginoon, hindi sa langit. Bali, wala. Kaya alam natin, for a fact. Kaya paborito tayo ng term na yan, soul winning. Okay, sa dahil medyo ano pa sila sa saturation. Okay lang, at least ano. Kaya tayo din tayo nagsasaturate lang. Ha? Bigay lang ng tasay, baliktad, di ba? Sinosolvin muna natin. And then, kung tumanggap, Bible yan, di lang tracts. Pag ayaw, 3 tracts lang. So, yun. So, point number 1, para maging excited tayo sana. Sana excited tayo, amen?
Hindi, ang hirap ipilit yan eh. Pero pag number 1, sino dito yan? Medyo na, isa na itataas lagi si Jamie. Pero minsan kasi okay din yun. Kaysa naman yung tambay ang taas natin. Amen? Ano yung point natin sa palagay nyo? Wise. Tsaka Daniel 12:3 kanina. Ano sabi doon? And they that be wise, balikan natin. Ganun na naman eh. Wisdom po. Napaganda. Na tayo kilala bilang a wise person, hindi syunga-syunga. Amen? Amen. Dami na uso ngayon mga tanga-tanga ngayon, mga flat earth, mga puro tinatas, kung sinong sinong politiko. Lenny! Tinatas na ba ngayon yun? Marcos, Duterte. Ang dami naglalabasa si Duterte, nakalaya na ro. Ano yun? Wishful thinking. Kaya nga nabugulat din ako eh. Sabi ko, wag naman. Pero nag-request sila, di ba? Lalo na si Kibuloy, sana. Hindi nga ako kontento sa kulong eh. Baka tratong hari pa rin yun eh. Sa daming pera nun. Dapat yung magka-cancer sa utak eh. Kaya magka-AIDS. And the best doon, picturean siya. Ito pala yung anak ng demonyo, hindi anak ng Diyos. Sinong gusto maging wise dito? Sino yung gusto tinataas kayo dahil wise ha? By the way, again, mababaw pa nga yun sa school eh. Maganda yung mataas ang grade nyo sa school. Pero kung nakita nyo naman yung, di tayo, pero kailangan kumpara natin eh. Sino talaga yung wise? Sino makilala nyo napakatalino at sinusunod ng mga tao? Kahit si Bill Gates ngayon na talagang galit na galit ng tao sa kanya eh. Kasi na-found out siya eh. Matalino pero hindi rin. Kasi napanood ko yung interview sa kanya eh. Sabi, ang galing din na nag-interview, sabi, anong nagawa mo sa mundo? Aba, ako ata yung pati DOS pala, MS-DOS tsaka Windows, ninakaw niya pala yun eh. Alam niyo ba yun? Hindi siya original nun. Kaya nga may pelikulang Pirates of the, ano yun? Hindi. Pirates of Silicon Valley. Di ba, Silicon Valley yan ang center ng innovation sa US. Kaya si Bill Gates, saka si, Steve Jobs, kaya ang tawag sa kanila Pirates of kasi yumaman sila, pero ninakaw nila yung idea ng mga, yan. Yung Windows saka Apple, ninakaw sa Xerox. Alam niyo Xerox, siya naka-conceptualize ng user interface na napakaganda nga. May menu. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung ating interface. Ninakaw lang nila. Ba't ako napunta doon? Yun nga. So, yung wise ka ba talaga? Kaya hindi po sa tinataas ko yung pero ako talaga na-impress din ako sa mga pastor. Kasi nung una, talagang sila yung tampulan talaga ng May kilala akong atheist nga, ganun ng ba tayo makikinig dyan? Alam natin siya sabihin yan, Sa totoo lang, medyo, kasi di ba, ang nababastos yung salita ng Diyos sa likod ng Diyos. Pero nung by the time na naintindihan ko talaga, ano bang structure ng paano tayo ay pagpapalain ng Diyos? At ngayon talaga alam ko, yung church yun. Walang doon sariling pagpapataas. Yun talaga ginawa ng Diyos eh. Kaya I challenge yung mga kalalakihan dito, kahit sino sa atin. Hindi po yan nagkataon lang. Yes, binabastos tayo sa libutan, pero pag nakita nyo yan, manliliit ka. Amen? Ibig sabihin, magpapasalamat ka sa Diyos at in a way, na-honor ka in a way, para kang na-humble. Natindihan nyo ba? So, nag-uumpisa sa wisdom. Kasi nga, again, ang daming preacher ngayon, tatangan. Ito, iglesia ni Manalo, lagi ko example sa inyo. Kasi kung ako sa kanya, mahihiya ako eh. Di ba? Ang dami nakikinig sa'yo, tapos magpapaliwanag ka, sabihin mo, ikaw yung tunay, dahil sa Roma 16:16 lang. Kahit sinong ewan, matatawa doon. Nasa si Manalo dyan? Wala. Pero tigas pa rin ang mukha. Ganun, sila daw yun. Nakakahiya. So, kailangan natin, at talagang taong ino-honor, yung wise. Pag nagsalita siya, alam mo, patutunguhan, babakapan niya ng katotohanan, ng proof, sa lahat ng bagay, hindi lang basta science, okay din yung science, logic, okay din yan. Pati yung
personal, ano mo, ramdam mo itong taong to, may wisdom. Naintindihan niyo ba yun? So again, kung alam niyo yung kwento kay Jesus, ganun din eh. And then yung mga apostle, sabi nila, ba't ang talino itong mga to? Mga mangingisda lang to ah. Ano sabi doon, sabi sa kanila? Eh kasi nakasama nila si Jesus. So kaya ako, may pag-asa ako dito to, pag may mga sumasama soul winning, ngayon nakikita ko improvement. Nangihinayang ako doon sa mga hindi gumagawa nun. Pwede ka naman sumama, solving, matututo ka kahit hama ka lang na ngayon. Hama ka na taon, dahil mong basta again. Kasi di ko na na-meet lahat, pero ang gaganda po ng kwento, mga simpleng tao. Tapos ngayon, kung magsalita, grabe yung kapangyarihan. Bakit? Nakinig sila eh. Sinunod nila ang Panginoon. At hindi kung sinong style ng kung sinong sanlibutan. Kaya number 1, paano tayo maging excited? You should want to be considered wise. Yun lang point ko doon. Kasi na sinabi ng Bible, pag soul winner ka, itong taong to, wise to. Kasi nga naman, yung buhay niya, yung lakas niya, nilaan niya, hindi lang pang sarili. At lagi kasi sinong mayaman niya, si Bill Gates, binabastos kayo siya ng tao. Pero inano niya yun, talagang pinagplanuhan po nila yan. Kaya ako na philanthropist yan ng ano niya mga yan eh. Binibig nila yung image nila. Tapos may mga coach pa yan, hindi nyo alam. Alam nyo ba yung mga politiko? May tinatawag na ano yan, coach. Ibig sabihin, ay, huwag masabihin yan. Para yung image mo, ganyan-ganyan. Paglingkod ka ng Diyos, wala ang gano'n. Ang Diyos ang ano mo. Kaya hindi mo kailangan i-coach eh. Maging totoo ka lang, may magalit man. Bandang huli, wala nang tayong pakialam sasabihin nila. Kasi hindi naman nila naintindihan eh. Hindi dapat nila maintindihan. Katulad nga nun, hoy, ba't ka nag-soul winning? Hindi mo alam. Ba't di mo alam? Hindi ka wise. Naintindihan, sino dito yung hamak sa palagay nyo? Hamak lang kayong hindi kayo matalino. Di ba? Marami siguro sa atin, basta ako, ganyan. Ikaw soul winner ka. Nakikinig ba? Wise ka. And then, balik natin Daniel. Oh. Itong usapan nito, end times na to, ito yung mga nagmamatter. Importante na to, nagkakagulo na. Anong gagawin mo? Yung iba, pansarili pa, yung aking iniipot sa bangko, sayang naman. Yung aking sasakyan. Nakita niyo, yung lumindol, di ba, nakita yung sasakyan nakapag sa ano. Ang ganda ng sasakyan, binagsakan lang ng puno eh. Eh pati bahay natin, kung lindolin yan. Eh kasi dyan lahat ng pera mo, lahat ng attention mo, dyan. Hindi ka wise, mawawala yan eh. Iyak ka nun siguro. Eh kung nag-invest ka sa langit. Nakikinig ba? Yung oras mo, yes, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, pero kaluluwa to, gawain ko ng Diyos. Hindi ka nang hihinayang doon, ilang oras nga lang yun eh. Sagot pa ng Diyos pagkain. So wise ka ba? Sana maging wise ka. Another gusto kong ano dito, nakita niyo ba yung mga wise na talagang, alala ko yung mga judge dati, no? Eh ngayon, kanya-kanyang ano, yung mga ano ngayon, mga nagpapa-ano ngayon, yung mga tech ngayon, mga tech dyan. Again, sa Bill Gates, parang yan. Pag in-interview yan, ala ko. Ganito yan eh. Pati health, ay pa-interview sa kanya, no? Ano nagawa mo sa mundo? Eh, ako lang naman yung nag-ano ng, ninakaw mo lang yun eh. Di pangalawa, di ano siya. Okay, di pala. Nag-ano ako ng mga bakuna, ganyan, health, ganyan. Eh, sandali, nireklamo nga sa Africa, lalo po sa Africa kasi ang ginawa nilang, ang tawag dyan? Lab rats. Kaya ang daming galit kay Bill Gates, alam nila yun. At parang sinasabi pa nila, yung mga negro daw, parang mas apektado sila doon sa mga, parang gusto silang patayin eh. Eh tayo, Pilipino, dapat alam din natin yan. Naalala niyo yung Deng Baksha. Eh pag hindi ka naman nag-ano doon, ewan ko na lang sa'yo. Sinampulan tayo, nung namatay yung mga bata, tayo pa sinisi. Alam niyo ba yun? Eh mali kasi yung pagtulong eh. Ba't nakakamatay yan? Yun ang tanong. Kung nakakamatay yan, bakit natin... Hindi, linisin na lang natin yung estero. Walang bakunahan. Yung pala, talagang pinagkakitaan.
Kasi nga naman, pag natakot na yung tao, wala kami pambili o yung gobyerno. O di corruption na naman yun. Kasi tax yung galing yun eh. Ba't ba tayo punta doon? Ayun nga, yung mga wise, kala mo pumorma yan, ganyan eh. Yung mga tech ano ngayon. Si Facebook dati, yabang pa eh. Naka-t-shirt lang ako kasi kahit mayaman ako. Ngayon, nag-iiba na siya ng image. Eh paano pag tunay na wisdom? Yan ang tanong ko sa inyo. Hindi niyo ba gusto yon? Dala mo Bible. Again, maraming panira din katulad ni Kibuloy. Alam natin, loko-loko yun. Wala. Kung may mag-attachment sa atin doon, sila yung mali. Pero imagine mo kung totoo, ginagamit ka ng Diyos. Yung sinasabi mo, mapangyarihan, dahil totoo, makakapagligtas. Wise ka nun. Dapat yun ang, sana maging ganun din ako. Ang talino ng tao to kahit di nakapag-aral. Yung ginagawa niya sa buhay niya, nilaan niya yung oras niya doon sa pinaka-importanteng bagay. At hindi lang 1 taon, 2 taon. Eh, Pastor, gusto ko rin medyo may sa sanlibutan eh. Eh, yun nga, hindi mo naman malalaman yung pagpapala. Alam mo ba? Pag dinahilan mo yan, alala ko na naman kwento ni Pastor kasi totoo eh. Sa dahil mayroong ganun, Pastor, pag ako yumaman, ganyan-ganyan. Saka ka magta-tides. Naku, patay, mali. Kung di mo kaya ibigay ngayon yan, lalo pag yumaman ka, daling umalis. Eh, hindi kayo tatalian kayo eh. Pwede ba yung talian dito? Hoy, yumaman ka. Wala na, pag talagang ibang utak mo, hindi na kita habulin. Sa'yo na yan. Dahil ang rewarding dito, nabanggit niya kanina, sa langit yan eh. Dahil pa natin dito. Hindi ko pala nabigay sa inyo, pero yung ating yung reward sa langit, yan talaga yung eh. Yung ating dito. Pero meron tayong 1, 2, 3 about rewards. So, pero dito pa lang, ang ganda nito eh. Gusto niyo bang maging wise na totoo ah? Yung tinitingnan ka ng tao, paano kaya nagkaroon ng wisdom to? Ganun na ganun ako exactly kasi basta dito, sabi nga sa inyo, una pa lang, hindi ako na-impress kasi nga sa grammar, medyo sablay siya eh. Pero nung bandang huli na ilang taon na ako, syempre, doon ako, ino-observe ko siya, yung mga kanyang mga judgment o yung kanyang ginawa sa buhay niya, kinukumpara ko sa iba, na mayaman nga, sira naman ang pamilya, sira ang buhay. Si Bill Gates na naman, di ba? Yaman mo na, iwanan ka pa ng asawa mo, ano yun? May something's very wrong doon. Kaya ngayon, nakita ko, parang yun ang mas gusto kong sundan na example. Amen? So, you should want to be considered wise. Yan ang number 1. Para maging exciting ka. Excited ka. I mean, at exciting ka sa paglilingkod sa Diyos. Kasi yun pala yung mga bagay na talagang wow, cool na cool. Hindi cool to ha, cool. Talagang totoong cool. Kasi nga, yun eh. At ang maganda nito, kahit sino nga pwedeng gawin, di ba? Alam yung ginagawa ng iba, kaya papakul sila. Alam nyo ba, ako yung nag-donate sa ganyan. Kala mo nag-donate. Yung iba kasi hindi kayang gawin naman talaga yun. Ang maganda soul winning, kahit sino ka pa. Kahit bata ka pa, pwede kang makibahagi dyan eh. I mean, 1, 2 kaluluwa. Imagine mo isang hamak na tao, for example, katulad ni kung sino man, sino gusto example. Ngari, si Christian, di ba? Ngari. Hinahamak-hamak siya ng ibang tao, nakailang kaluluwa na siya. Hindi mo yun. Hindi mo papasinungalingan yun kung totoong ginamit siya ng Diyos sa mga ganong kaluluwa. Amen? Amen. Tingnan mo pa siya ng maliit, ikaw ang maliit. Kaya gusto natin maging wise. Gawin natin yung wise na gawain. Sabi sa Proverbs 4:7, kabisado nyo na dapat sabi sa Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Pag sinabi principal, pinaka-importante. So, lalo sa pag-Proverbs pag binasa mo, paulit-ulit yan. Wisdom, wisdom, wisdom. So, yun ang dapat gusto mo. Kasi yung pera nga daw, sumusunod na yan pag wise ka na eh. Lalo sa panahon natin ngayon, pag nakuha mo nga yung tinatawag na niche, yung sabi nila,
Ganun eh, kahit wala akong pinag-aralan. Meron ako nakakita sa YouTube lang eh. Diba naman, gaya-gaya. Pero pag niche talaga, pag alam mo yun, alam ng tao na alam mo yun, susundan ka niyan, kikita ka. Alala ko yung isang sinusundan ko, yung nagtatanim lang. Ang tawag niya sa sarili niya is, ako nga pala ang inyong reporter na, kalimutan ko. Reporter na magsasaka, parang gano'n. Ang galing naman talaga. Napapalago niya yung mga kaya ang dami niyang follower. Iruin mo yun, parang dati siyang teacher, ngayon YouTuber na lang. Pilipino po yun. Oh, mga nakaisip yung idea. Pero, ang gusto ko sabihin dito, wise ka ba? Nabanggit ko na, need and shown in great accomplishments in life, in earth and beyond. Natindihan niyo ba yun? Kahit yung sa Colossians, di ba? Tsaka sa Genesis din, ang Panginoong Jesus. Paano niya ginawa yung universe? Sabi doon, in wisdom. Hindi pwede mawawala yung wisdom doon kasi ang galing ng creation. Amen? Amen. Hindi basta-basta. Kaya huwag nyo nga yung wisdom. Na, wisdom lang yan. Nabanggit na yun ni Daddy. Totoo yun eh. Pag mga lasing, usapan lasing yun eh. Sa impyerno na tayo. Natuwa pa yun. Wala ano, laman na utak nun. Siguro, ketchup. Hindi ko alam. Anong iisip ka ng gano'n? Alak. So, number 1 is you want to be considered wise. Number 2, ano yung maganda sa soul winning? At dapat tayo ma-excite. Mark 9. Ibasa nyo, ready, 41, ready, go. For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward. Okay, so pasok na yung reward. Tatlo yung ating sa reward. Pero tama kasi yun eh. Sabi ng Daddy kanina. So, pero intindihin natin ano kayong sabihin sa ating topic, no? Na excited in soul winning. Very famous passage na, di ba? Kaya nga, naranasan natin ilang beses na pag nag-soul winning tayo, minsan may nagbibigay talaga ng tubig. Yung iba talaga soft drinks, iba talaga merienda. Naranasan kami, pinag-merienda kami. Kahit hindi mayaman po yun. Nakaka-bless din eh. Kasi alam nila to eh. Okay, alam nila sabi dyan? Pag ikaw daw, binigyan mo yung isang disipulo ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoon, binigyan mo lang ng kahit isang tubig lang. No? Verily, I say unto you, he shall not lose his reward. So, sino yung may reward? Nagbigay, di ba? Pero actually, dapat may reward dyan, yung lingkod ng Diyos. Pero yun nga eh, naintindihan niya na lingkod to ng Diyos, ito lang yung kaya kong ibigay sa ngayon. At least nag-preach ka, di ba? Alam niyo, pag nag-preach tayo, halos 30 minutes, mahigit yan eh. Tayo nagbabaw na nga tayong tubig. Pero alam nila yun, no? Salamat po, ito, inom ka man lang. At sinasabi dito, yung nagbigay ng tubig lang, meron na ring reward. Ngayon, anong point doon? Pastor, ako na lang yun, tubig lang pala eh. Ang talino mo naman. Ang lakas mo mang isa naman. Hindi. Intindihin natin to. Gusto kong, natin dito. Bakit dapat tayo mag-excited? Ngayon point natin dito. Reward is shared by all. Ngayon ito uso po yan kahit sa mga malalaking kumpanya. Kahit sa amin, meron kami tinatawag na profit sharing. Hindi nyo ba yun? Pag yumaman ng kumpanya, kasama ka dun. Kasi nga naman, talagang gawin natin excited ka sa meron din niya, may mga samahang doon, ewan. May mga, tawag ng bad? Union, meron pang mga organization na, pang ba? Kasi tama nga naman yun, kasi pag nakikinabang ka, ang nakikinabang mga nasa taas lang, hindi ka gaganahan, di ba? Bata pa, dahil alam nyo to. Ganap kayo ng kumpanya na gano'n na alam, talagang kayo iniisip ng kumpanya, hindi sila lang. Kaya nakita ko dito gano'n. Kung yung pinakamaliit, na maliit lang yung binigay, may reward na, ibig sabihin, magandang structure ng ministry. Amen. Natindihan nyo ba yun? Kaya dapat excited tayo, hindi na, sila lang yayaman dyan eh. May mga ganun eh, maling-mali. Ngayon, yung iba kasi ganun talaga structure nila, katulad ng Pope, kunwari. Lalo itong Mormon.
Alam nyo ba yung mga preacher nila dyan, wala sweldo, pinagmamalaki pa nila? Kami wala sweldo, kayo meron eh. Pero actually, hindi naman sila nagpe-preach kasi ng ano eh. Yun ang point ng mga Baptist doon eh. Yung preaching nila, katulad nito, makakagawa ka ba nito ng ano? Yung quality sermon, talaga? Sabi nga sa inyo, para akong nag-thesis dito eh, every Sunday. Eh sila, hindi naman na ginagawa yun. Anong inaasahan nila? Ako, di ba yan? So, kaya ang ganda ng ating structure ng Panginoon din, ng church, kasi pag nagsipag ka, meron kang siguradong reward. Mamaya pa yung point na siguradong reward, alam nyo na yun eh. Pero sabihin to, shared yan, hindi yan something na kakanyahin lang ng sino lang. Okay? So, malinaw po yan. Ngayon, sabi nga daddy kanina, wag ka rin maningil kasi sigurado naman yan sa langit eh. Ngayon, kahit sa church po, meron din tayo, katulad niya, kaya nga ina-shoulder natin yung ano, yung pagkain, para naman di kayo, wala nangyari. Una, naligtas na, yung palang reward na yun sa langit. Pero ngayon, kahit dito at least, hindi masama yung loob mo, di ba? Sayang araw ko. Hindi sayang yun. So, kaya, reward is shared by all. Okay? And then, yun, yung gusto ko sabihin dito, may tinatawag kasi sa aming, pag ayoko na sumama sa mga ganun eh. Pero, yun ang bulahan, pero totoo din eh, pag malaki kinita ng kumpanya, masaya lahat siya. Tapos, lalo sa PLDT, gasigaw yung bonus. Kasi minsan, yung mga sinishare. So, sa atin, ilang simpleng point ko dito. Malinaw na kahit yung pinakamalitang ginawa, may share, may pakinabang, may reward, lalo na yung masipag. Yan ang point ko dito. Kaya, in-encourage maging excited kayo. Kasi nga yung binigyan nga yung nagbigay lang ng tubig eh. So sana naman matalino tayo, point number 1, di ba? Anong networking na naman to eh. Kaya din ang pangako nila eh, mas malaki ang ano, tama rin naman yun. Kasi yung networking, naglolokohan sila. Dito, walang lokohan dito. Sigurado ang Diyos ang nagmo-monitor. Gaano kasipag to, ilang kaluluwa. Totoo ha? By the way, yung may nagbanggit kasi parang marami sinesharan mo, hindi naman talaga tumanggap ng huli, hindi naman nakikinig. Ingat din kayo daw, huwag nyo nang i-count. Hindi tayo paparamihan dito. Hindi nyo ba yun? Pero totoo, ang hirap kasi ng maramihan. Pero maganda sa maramihan, isahan na lang. Kung nakinig. Okay? Gusto sabihin doon, ayun nga, reward is shared by all. So, shall not lose his reward. Ibig sabihin, sigurado di mananakaw. Kasi yung pera po, nananakaw eh. Kasi nga, katulad doon, marami akong nasyara. Di ba? Payabangan naman. Kaso ang Diyos, alam niya kung sino naligtas doon. Di ba? Yung observation ni Stephen kahapon, sabi niya, talagang dinidetalye natin. Kasi alam kong exactly tumatakbo sa utak ng tao, especially sa ngayon. Pare-pareho lang yan. Tapos sabi ng babae kahapon, tumanggap na po ako dati. Dali, yung unang tanong ko sa'yo, sigurado ka pa sa langit eh. Sabi mo, hindi eh. Kung sinirang ka dati at sigurado ka, ba't yun na nasabi mo? Ay, actually, naniwala na pala ako. Okay, papayag ng ganon. Kaya niya sinabi sa'yo nung unang introduction mo pa lang, sigurado ka sa langit, hindi. Kasi ang iniisip niya, yung paraan ng kaligtasan na pinis sa kanya, tinanggap niya, mali agad yun. Iniisip niya, kasi kasalanan pa ako eh. Yung una, ganun din eh. Sandali. Paano ka ba naligtas? Tinanggap mo ang Panginoon. Kung may kasalanan ka, sinabi ba natin na required na hintuan mo yan? Hindi. Oh. Kaya iniisa-isa natin yung totoo yun. Kaya yan ang nagpapahirap dyan eh. Walang shortcut dyan. Hindi niyo ba yun? O lalo na kung ganun ka, at nakikita rin ng tao yan. Yung iba naman pag kesyo pastor na eh. Kung kayo na mag-share dyan. Ako pag sinabi ko sa'yo kayo na mag-share dyan, binabahagihan ko kayo para magamit kayo, matuto kayo, at may bahagi rin kayo. Doon minsan nakakapagod din, pero minsan, diba, meron nga dito yung naalala ko tuloy, may siniran yung iba, siniran mo ulit, panigurado ba? Yun ang importante eh. So, pero ang point lang natin doon, ano?
Reward is shared by all. By the way, ganyan palang ano ng kaligtasan ha. Hindi din natin sinasarili yan. May nagtanim din dyan. Amen? Salamat sa Pilipinas kahit paano. Hapon, nasa Quezon ano kami, memorial. So, ang dahil bumabalik sa isip ko, salamat, ginamit ng Diyos yung Amerikano, itong mga to, sa bansa natin. Imagine nyo kung nauna na pala Espanyol dito, di ba? Pero kahit paano, ayun, nabahagian tayo. Kahit yung Amerika kasi kahit paano talagang Christian nation yan. To some extent. Blessing yon. So, tayo, yun. So, reward is shared by all. So, hindi lang ikaw ang kaya naligtas kayo niya, may nagtanim dyan, may nagtanim. Pero pag ikaw na talaga yung soul winner, minsan, andyan na rin yan, hard case yan. Bubunuin mo na yan eh. Okay? So, pangatlo, tapusin natin to. Bakit dapat tayo mag-excited? Una, wisdom yan. Wise ka, importanteng bagay yan. Dapat excited ka dyan, hindi ka intimidate ng kung sino. Pangalawa, shared yan, hindi ka rin dapat maging mayabang, hindi ka rin dapat kayo na lang. Hindi na tama yun, no? Pero number 3, Romans 2. Yan pa ba kayo? Amen. Yung mga preaching pa sa diary, halos 2 oras. Kaya lalo na, huwag kayong umasa. Hanggat mga ito, binabudget natin 1 oras, ha? Pero huwag niyo akong bilangan. So, Romans 2:10, pakabasa, ready, go. But glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile. Ano yung work it good? Yun naman tanong ko. Sa isang taong gumagawa ng mabuti, ito yung mga reward, no? Yung ina-attribute sa kanya. Pero ano yung pinakamabuting gawa? Ayan, di ba? Kasi again, yung mga politiko, naku, payabangan na yan. Millions, gito, napunta dito sa flood project na wala pala. Di ba nakakabuisit yun? Pero binida na nila yun. Yung iba doon, na-elect na dahil doon. Yung pala, wala. So again, sa ating topic at hand, ano kaya yung work it good? Na walang kasinungalingan, walang vested interest, personal interest, katulad nga ng public service, mga politiko. Ano yun? At pag ginagawa may mabuting bagay daw, anong meron ka? Glory, honor, peace to everyone that worketh good, to the Jew first and also to the Gentile. So medyo binanggit yan, Romans 2 yan eh. Medyo ang topic dyan, kaligtasan din, no? Lalo sa 3. Justification by faith and not by works. At nabanggit dito yung Jew and Gentile kasi wala nang pakialaman Diyos kung saan ka nanggaling. Pero ang pinaka-point dyan nga, glory. Itataas ka. Kaya ba di ka tinataas basta sanlibutan yun? Ang Panginoon, alam mo. Amen? Alam ng Panginoon yun, hindi yan mawawala. Honor. Sino mag-honor? Basta wala ka namang honor eh. May honor ako sa Panginoon. May lalo yung mga soul winner. Again, hindi yan mawawala. Doon kahit yung mga church nga, iba rin ang ino-honor. Minsan kung sino yung malaki magbigay, kailan lang yung nag-aaway na pastor. Hindi niya mapatalsik, hindi niya masabihin na mali ka. Kasi babae, dinidivorce yung lalaki. Siguro mayaman. Suportado ng iba. Tapos ka mag-anak pa ng pastor. Sa halip na sabihin niyang mali ka, hindi niya masabi kasi may ano eh, respect of person. So, ba't ako nasa banggit yun? Ngayon, honor, no? So, ang ino-honor dapat natin, ang Panginoon especially, yung gumagawa ng, sabi dito, good work. Na tama. At ang ating topic yung soul winning. At kahit sa mga ibang, kaya nga hindi na uso yung soul winning sa iba, alam niyo bakit? Kasi minsan hindi nababanggit. May soul winning program ba kayo dyan? Dapat ganun eh. Kaya challenge ko na dahil salamat, nag-respond. Totoo naman, di ba? Natameme sila eh. Bahala, wala akong pakialam sino magalit. At least may nag-respond. Yung iba nagalit, yung iba nayabangan, yung iba nag-respond. Sinong panalo? Diba? So, ganun tayo dapat. Ngayon, ganun din tayo dito. Yung iba sa inyo, I believe. Ang iniisip nyo, yun nga. Basta sana, pag ano na ako, manager na ako. Baka lalo kang di mag-soul winning nun. Ayun pala, gusto sabihin, yung mga pastor, ganun. Hindi tinataas, parang tinataas lang, sa bibig lang.
Sabihin, the value of one soul! Ganun-ganun pa, may mga talagang... Pero pastor, hindi kita nakikita ang ginagawa mo yan. Yan ang nakakahiya. Kaya kung totoo sa iyo to, glory, honor, and peace. Parang yung peace, parang... Anong gusto nyo? Glory, honor, o peace? Alam mo yung kapayapaan, yung iba niyang wala. Nabanggit ko, kaya nga... Paano pag may masasabi sa yung gano'n, wala ka rin kapayapaan? Ang galing mo magsalita, yaman mo. Hindi ka rin gusto winning, wala kang kapayapaan nun. Sabihin ba yan? Alala ko na rin yung pastor na tinataligsa, no? Sabihin na, atake nyo ako personal Kaso may mali talaga siya. O ngayon, wala siyang kapayapaan ngayon. Kung sinabi niya na lang, inamin niya mali siya, tapos na. Di ba? Kaya po, ito yung point natin dito, best of the best rewards. Bakit dapat tayo maging excited sa soul winning? Una, wise ka. Totoo yun. At ang Diyos mismo ang tingin sa'yo, salamat dito sa anak kong to. Ginagawa niyang tama, wise to. Hindi katulad ng iba, kunwaring wise. Gumaduate nung saan ganyan, pastor pa, hindi nag-soul winning, hindi wise yun. Nakakahiya yun. Kinakaya ka ng Panginoon, sigurado. So number one, wise reward is shared by all, and then best of the best rewards. Kasi nga again, yung glory po minsan, sinasabi sa inyo, di ba? Pag channel 2, sino magaling na artista daw? Yung sa kanila. Mga Bicolano, magaling Bicol. Amerikano, magaling Amerika. So relative. So hindi talaga siya tipong, ako talaga pinakamagaling. Sino nagsabi? Yung Oscar Awards, nagkakabayaran din yan Sino magaling sa kanila lang. Pero minsan, kahit nga sa boxing daw, may people's champ, di ba? Yung alam ng tao, itong gusto namin, kahit natalo siya, nadaya naman siya O sa sanlibutan, lalo na, daming dayaan. Di ba? Ito yung mga iglesia na Soriano, paramihan, kami na yung totoo, ganon. Lalo yung iglesia ni Pope, di ba? Ganon din yan. Kami ang original, kunwari, paano nasabi? Kayo lang nagsabi niyan. Napakalinaw ng Bible Mali-mali kayo dito, sabihin nyo kayo original. Mga original, impostor. Yan yung totoo. Nakakaintindihan ba tayo? Bakit tayo dapat excited? Glory galing sa Diyos. Honor galing sa Diyos. At kapayapaan galing sa Diyos. Yun ang napakaganda nun. Pastor, binabanatan mo kami, lalo kami aalis dito. Laging sinasabi sa inyo, kahit sa dati, sinabi ko yun. At sinabi din ni Pastor yun. Kung ayaw nyo dito, umalis na kayo. Ginagawa niya kayo na mabuti, tinuturuan Yan yung the best para sa buhay niyo sa mga anak niyo, apo natin lahat-lahat. Kasi bibida niyo ba, umalis ako dyan? Tagal naman. Kung di mo naintindihan, napaganda na ginagawa ng Diyos dito, dapat talaga wala ka dito. Naintindihan niyo ba yan? Ngayon, sino ngayon yung may kapayapaan? Yung ginagawa yung kalooban ng Diyos. At ganyan, siya, ang pinupuri, napapapurihan ng Diyos una, syempre, pero yung anak niya rin na sumusunod. May kapayapaan ka, na-honor ka, may glory ka. Sinong di ma-excited doon? Yung mga inaantok na. Kasi nasanay na kayo na, parang Catholic din. Hindi naman tayo Catholic dito, rinig yung bawat salita dito. Alala, ang Catholic, ganun. Talagang okay lang tumulog doon, wala naman talagang pala doon Oo, sa totoo lang. Nakapagpahinga ka pa, matulog ka na lang. Dito. To every man that worketh good. Ulitin ka, bakit tayo maging excited dapat? Kasi wisdom to na totoo. Considered wise, nabanggit sa Proverbs 11:30, Daniel 12:3. Rewards is shared by all, best of the best rewards. Pangapat, 1 Corinthians. Ibasa, ready, go. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward.
Pag kahit sinong tao ay nanatili at gumawa doon, tinatawag nyo doon dyan yung, ito po yung, kasi iba-iba nga tayo ng work eh. Iba dito po ay masusunog na tinatawag nila. Ibig sabihin kasi yung gawa mo, maganda naman yung wood hay stable, kaso mahina. Okay? Pag sinubukan ng Diyos, ito yung ginawa niya. Siya ay umawit sa kwan, okay naman yun. Kaso alam ng Diyos din bakit niya ginawa yun. Papogi pala, paporma. Sunog yun. Gets niyo ba? Kaya ngayon, kung may gawa ka daw at tama at maayos at sinubukan at nanatili, again, yung parang soul winning, sinulat mo, naka-1,000 ako, pastor. Hindi tinignan ng Diyos, alam niya kung naligtas talaga yun eh. Again, si Judas, nagso-soul winning din yun. Obviously, wala naligtas doon kasi hindi siya ligtas eh. So tayo naman, ay tatamad-tamad ka. Okay, iba sa atin gano'n, pag nakaisa ako, okay na ako. Napagod ako dun eh. Eh, once a week nga lang yan eh. Hindi, todo mo na. Yung point ko dito, banggitin na natin sa 1 Corinthians 15:58. Very famous. Ano yun? Yan. Therefore, if, beloved brethren, pakibasa, lagi ko. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not Hindi kayo excited Basa. Ulitin nyo ma, ready, go. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, Always. for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Bisado nyo na ba yan? Ulit-ulit yan. Ano natin yan? 1 Corinthians 15, yan ay resurrection chapter. Kaya ngayon, mag-share ng gospel kasi lahat ng ginawa natin, kaya nabanggit yung steadfast, unmovable. Kasi nga alam ng Panginoon, nakakatamad, nakakapagod yung gawain minsan ng Panginoon. Amen? Amen. Katulad doon, paano kung 3 linggo lang, natatapat ka doon sa hard case. Mga pilosopo, mga self-righteous. Talagang nakakapagod yun. Hindi ka nakaisa. Ulitin mo na naman next week. Amen. Sabi niya, ganun. Ulitin mo. Ang style ko naman dyan, siyempre pag alam kong hard case, minsan pwede kang pumili ng, alam nyo na yan, kung matid kayo ng mga seminar natin. Para hindi ka ma-discourage for the whole week. Pumili ka naman, mga teenager, yan, mga okay yan. Amen. Pero huwag naman natin pabayaan yung mga medyo oldies. Anong point natin dito? Alam nyo na, ito yung pinaka-ano dito eh. Best rewards. Pero dito, rewards are deserved and sure. Okay? Nabagyan natin kanina pa. Pag ikaw naglingkod sa ganitong bagay, yes, yung iba di ma-appreciate niya. Sige, kayo na lang. Kami, magbibigay na lang ako. Okay naman yun. Kaso, the best pa rin yung ikaw yung kasama doon sa gawain ng Diyos na talagang solid. Soul winning. Yes, mahirap, pero sigurado ang reward. Amen. Ano sabi kanina? Hindi, pero yung point doon kasi, sabi doon, balikan natin sa 3:14. Sabi doon, if, di ba? Nakita yung if. Maliit na word yan, pero minsan nakakalimutan na iba eh. Kaya gusto ko dito sabihin, deserve and sure. Alam nyo, kahit po sa, yan, yung mga, tawag dito, yung mga, ano binibigyan ng gobyerno, pera, ayuda. Kaya nakakabuisit yan eh. Doon iba rin kasi, may nagreklamo dito, ba't sila meron, ako wala. Nakakasar yan kasi nga, minsan, nilalagay nila sa sarili nila yung decision na yon. Kasi nga, feeling nila sa kanila yon, di naman. Pero maganda na naman sa reward, no? Pag soul winner ka, pwede bang i-withhold sa iyo yun? Nag-soul winning ako, wala ako sa picture. Kahit pa wala ka sa picture eh. Amen. Ayun, ganun, mga baptism, paramihan naman. Ewan ko, parang nag-ano support. Oh, supportahan nyo kami, meron kami na... may nagkabistuhan na gano'n, nayabang din kasi, Afrikano ba?
Ito ang naligtas sa amin. Kaya kami ang suportahan nyo. Huwag yung mga yan. Sa Amerika, isa-isa, dalawa lang yan eh. Sabi ng Amerikano, ang dami nyo pala naliligtas eh. Di dapat, marami yung support kasi marami kayong tao dyan eh. Pahiya ngayon yung ano. Hindi yan niyayabang. At lalo na sa langit, alam ng Diyos, again, lagi sinasabi sa inyo, ang daming humahawak ng Bible eh. Ngayon sa Facebook ngayon, yayabang kahit mga babae, mga pastora ngayon. Payabangan. Oh. Eh, lalo si Pope, di ba? Lahat na, nag-pray lang daw eh. Kaya siya nag-pray lang. Balita na. Nakakabisit yung oh. So, pero dito, if a man's, ibig sabihin, deserve. Hindi tayo siya naayuda, siya may... Kung nakita mong talagang hindi niya deserve yun, hindi bibigay ng Diyos yun. O, ganun din yung opposite. Pag deserve talaga, ay bibigay. Kaya sabi naman kanina sa 15:58, your labor is not in vain. Hindi yan tipong naghirap ka, wala lang. Alam ng Diyos yan. At alam nyo kasi yung sino naligtas talaga eh. Andun yung utak mo. Kaya iba hindi rin makapag ng soul winning hindi. Basta talagang di ako. Yung utak mo ba andun? Pag nag-ipis dito, nakikinig ka ba? Binibigay na lahat ng information dito. Sa isang tao na, ginagawa ko na yung matagal na at alam ko yan, tapos di ka nakikinig, baka hindi mo na gusto maging soul winner. Ano naisip mo? Yung tanong. Kaya ang ganda ito, rewards are deserved and sure. Kaya pwede tayo maging excited, dapat tayo maging excited. Kasi pag alam mo yan, kahit wala kang pinag-aralan minsan, hindi ka nabihayaan ng alam mo na, mapag-aral ng ganyan, soul winner ka naman. Hindi ko sinabi huwag kayo mag-aral ha. Kung andyan na kayo, ayusin nyo rin yan. May schedule lang yan. Pero pag nag-soul winning ka, huwag mo isipin na, okay lang ako, may maligtas o wala, okay lang. Nako. Rewards are deserved and sure. Ano sabi sa Hebrews 6:10? Ganon din to, parang 15:58. May basa nyo. 6:10. Go. God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shown toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Ngayon, medyo na-focus yan sa, ito na. Lahat ang bumili ng bago eh. Naghanap na nga ako eh, pero anyway. For God is not unrighteous. Ba't niya kailangan sabihin pa yun? Alam na natin yun eh. Pero alam niyo sa action natin minsan parang ganun tayo. Kaya yung iba nagtatamad-tamad, wala namang eh. Parang mo sinabihin ng Diyos, nakakalimutan niya yan. Imagine nyo, kunwari ikaw, ito nakakasami, naalala ko yung nag-abroad, taga-dayo din. Ang bira, Saudi, hindi pinasweldo. Ang saklap nun. Sinong wicked doon? Siyempre, employer. Bakit ka nag-hire dito? Either di mo kayang pasweldo o ayaw mo, wala kang katapatan nun. Utang mo sa kanila yun. Di ba? Kaya yung mga magaling na employer po, never nilang yan. Kaya smart nga, advance pa eh. Advance ng 5 days. Hindi mo pa tinabaho yun kasi ayaw kanyang papilahin. Naranasan namin yun eh. Yung Megalink, kung alam niyo, ang dami kasing hawak na bangko nun. Kaya pag pinasweldo ka ng at renta nun, ay pambihira. Mag-aabang ka dun sa ATM. Pag naglolo ko yun minsan eh. Kaya yun ang style nila. Pasweldoin kita ng advance, di ka naman tatakbo eh. Ba't ako tatakbo? Kasi gusto ko yung kumpanya eh. Amen? Lalo ang Diyos. Kasi sabi niya, ang Diyos hindi unrighteous. Huwag mo siyang iisipan na walang mangyayari, may naligtas kang 20. Wala lang yan, kaya ang tamad mo ngayon. Feeling mo ang Diyos unrighteous. Nakuha niyo yung banat niya dito. Your labor of love. Again kung hindi mo yan, kumbaga, soul winning hindi, okay lang. Kung ganun ka, wala rin sa Diyos yun niloloko mo ang Diyos eh. Pero kung totoong nag-soul winning ka, naligtas yan dahil sa pag-ibig mo sa kanila, inaaral mo. Pag may hindi ka alam, aralin mo ulit yan, magtatanong ka. Kasi gusto mo, maligtas sila.
Ang daming oras na lalagakin mo doon. Tapos sasabihin mo, malalang sa Diyos yan. Anong pagkakakilala mo sa Diyos? Sa totoo lang, kaya iba sa atin ganyan, tamad. Baka iniisip nyo, yung lagi pera. Maganda naman sa baptist, maniwala kayo, yung nakita ko doon eh. Medyo nalapit na ako sa mga pastor, medyo nakikinig akong ganyan. Ina-analyze ko yun, matagal na. Kahit dito, baka may corruption eh. Ganun ako dati. Hanggang ngayon pala. Napapansin nyo ba yan? Kaya nung nasisipag nyo, baka may ano yan eh. At I believe, in a way, meron yan. Hindi mawawala yan. Sinasabi sa pastor na may connection sila sa Amerika, ganyan. Isip-isip ko lang, paano nila na-maintain yun? Hindi ko alam. Bakit hindi sa lahat yun? Di ba? Nasa kanila na yun, obviously. Di. Kanila yun. Pero again, pag ang Diyos ang pinaglingkuran mo, pwede mo ba siyang pag-isipan na walang mangyayari dito? Mambola na rin kaya ako, parang mga ano. Kaya mga pastor, ganun ang style eh. Maniwala kayo, hindi yan magbibitaw. Pag alam niya, pinaparinggan na siya. Hoy! Sumisigaw-sigaw ka dyan. Ba't binabalatan mo tong aral na to? Iba dyan, takot na, titiklop na. Yun ang totoo. Amen. Pero ang Diyos, makakalimot ba siya? Kaya huwag tayo mag-iisip ng ganun. Tinatamad ka ngayon, kapalagay mo, kung ano man yung plano mo sa buhay, sa ganyang araw, sa ganyang linggo, like sabi niya, pwede ka na mag-schedule eh. Basta sobra naman yan, tayo lang ata yung ganyan. Hindi. Meron ding iba ngayon. Kaya mga Jehovah nga, tsaka Mormon eh, nakikibanat din eh. Obviously, mali sila kasi sablay ang aral nila. Pero yun nga, dapat di tayo papayag na tama ka na. Tapos yung tama mo, tinatamad kang ipahayag. Sa dami ng peke ngayon, yung tama, tatamad kang ipahayag. May insulto ako nun. Amen. Yung mga Mormon daw, paglalaba ka nun, alam niyo ba yun? Totoo daw yun. May mga plastikan naman yun. Pero ginagawa nila, literal. Yung mga Amerikano pa yun. Pero limitado lang yung mga plastic yung mga yun. Meron na silang gano'n. Kailangan mag-mission. Mission ang tawag nila doon. Anong gagawin ng mission nila? Magiging mabait ka sa tao. Pakilala ka ikaw si elder ganyan. Ay, mali rin yung elder nila. Di yung elder eh. Pastor ang elder eh. Pakilala elder eh. Para lang maitaas yung kanilang religion, kunwari. Ay, mabait pala nyo, nagbi-mission. Kaya dapat nahihiya tayo pag ganun. Ito yung pinaglalaban nila. Literal, lalaki yun. Dahil hindi natin ginagawa yun kasi kaplastikan nyo. Pero totoong paglilingkod to. Amen. Nakakuha nyo ba yung trip ko dito? Andun ka na sa totoo eh. Pag tatamad-tamad ka, literally, gano'n na sinasabi mo dito, ang Diyos, unrighteous. Naglingkod ako ng ganyan eh. Kahit yung nakikinig ko to sa mga pastor eh. Nagpaparinig. Ganito lang support ko. Ganito lang. Sino asahan mong support sa'yo in the first place? Kaya ka ba naglilingkod dahil sa support? Kasi wala kang makakuha ibang trabaho. Ang bigat nun. Kaya pag totoo maglilingkod ka, para maging totoo sa iyo yung labor of love na yan, ba? Siguraduhin mo, totoo ka naglilingkod. Pero ito yung maganda. Kung natupad mo na yan. Which ye have showed toward His name. Kasi pag nag-preach ka, pag naglingkod ka, ang nakikita ng tao, ang Panginoon. Hindi yung church mo, yung kasikatan nyo, iba na, may mga CCF-er, may mga ganun, ha? CCF-er. Yun. Para lang mataas tayo nga dito. Kaya nga minsan, di ko alam pangalan ng church natin minsan eh. Kasi halos di natin nakabanggit. Kailangan lang natin to para label, para alam natin dito. Kristiyano lang, Baptist, ninabanggit natin eh. Iba, CCF-er. At iba naman yun, naisip nyo. Pag alam ng Diyos yung trabaho, ginawa mong paglilingkod sa pangalan niya at minister, naglilingkod lang. Ngayon, makakalimutan ba ng Diyos? Basahin mo ilang ulit yan. Hindi makakalimutan ng Diyos. Hindi siya unrighteous. Hindi siya makakalimot pag ikaw yung naglingkod sa kanyang tunay. Excited na ba mag soul winning? Nasa inyo na yan. Amen. Ang hirap mamilit po. Hindi ko alam.
Bakit iba sa atin parang may ibang plano sa buhay na mas magaling? Hindi, kaya pag ginawa ko na yung pastor, hindi mo lang pansin eh. Yun nga ang maganda eh. Pag hindi ka napansin, napansin ka ng Diyos. Pag napansin ka ng tao, mapansin ka. Yun lang yun. Ngayon tayo sa pinipost natin, minsan lang, pinipost natin sa grupo lang natin. Minsan sa public, minsan lang yun. Pero default naman na kasi yun eh, sa atin. Hindi na yung something, wow, nag-soul winning! Yay! Praise the Lord. Praise the Lord naman talaga. Last. Ito, para kay Jamie to. James 1:25. Kasi laging prayer niya eh. Tama naman yun. Ay basa, ready, go. And Continue learning, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word. This man shall be blessed in his okay, ganda, no? Shall be blessed. Pag gumawa ka na mabuti, tama, pagpapalain ka. Pero ang focus natin yung soul winning, especially, para maging excited tayo. Paano tayo maging excited? Una, wise ka. Pangalawa, shared by all. Sigurado. Nabanggit na rin sa 3, best of the best rewards. Number 4, sigurado at deserve. Sigurado, sure. May dadagdag ka ba doon? At maganda, of course, best of the best rewards nga. May dadagdag ka ba doon? Ano napansin nyo ditong bagay na bukod sa bless? Ano napansin ko dito, bakit tayo dapat maging excited sa soul winning? Isa sa mga sa company po, at kahit sa anong hinahanap nyo dyan? Kaya pag mag-a-apply ka, benefits, ano nga yung isa sa mga benefits na maganda? Ako ito, kaya pastor ako ngayon, kaya ang gusto ko dun yung kalayaan ba? Amen? At ngayon po, importante sa atin ngayon, yung iba po, bakuna? Sige, bakuna mo ako. Anong gusto nyo? May pinopropose ngayon na wala ka ng pag-aaral para komunista. Ibang gustong-gusto yun kasi, masaya tayo at least, di tayo mag-iipon ng napakalaki. Yung kotse, rerentahan na lang natin, pati yung mga subscription, ganyan ang gusto nila ngayon. Kasi pag may pag-aaral ka ngayon, ang hirap nila makontrol kasi sa'yo yan eh. Protektado ng Constitution yan. Pero yung maganda din sa mga freedom lover na tinatawag, yung gusto mong gawin, yung gusto mong gawin. Kasi iba sa atin talaga, ayaw na magpayaman, gusto ko lang, pamilya ko, masaya. Yan, ang gusto mo, yun ang gawin mo. Itong isa, gusto mong payaman ng gusto, dapat may karapatan siyang gawin yun, kasi yun ang gusto niya sa buhay. Naintindihan niyo ba? Mabata pa kami, pastor, may appreciate niyo yan. Ito, anong hilig mong gawin? Yung talagang di mataalis sa'yo. Yung tulog, okay din yan. Imagine nyo. Yung katulad pag sa gwardiya ka, pati tulog, nagpakait sa'yo eh. Ngayon, ang trabaho mo talaga yan, dapat gawin mo. Pero pag masipag ka, minsan, inaanto ka eh. Diba? Huwag naman sa church matulog. Amen? Kaya nga rin tayo may morning tsaka afternoon. Kung talagang sobrang busy ka, para kang si may kailangan ka pa rin. Ano ang gusto ko sabihin dito? May magandang benefits sa trabaho. Yan, yung mga SL, VL, napaka-importante yan. Ngayon, na yan, mandatory na yan eh. So, ang alam ko is at least may sinet ang gobyerno. Kasi nga naman, parang alipin na tayo niya na. Doon iba, walang ganun kasi nga talagang alipin, literal. Kasi kahit gusto mong umabsent, wala kang sweldo, hindi ka absent. Pero yung mga gandang ganyang benefits, kasi nga meron kang kalayaan. Kaya nabanggit ko si Jamie, sabi niya, gusto niya ng work and life balance. Totoo yun. Ayaw mo nung kumpanya na Sunday, dapat pumasok ka ha. Pag tinawagan kita, pumunta ka dito. Iba ganun kasi nga, ikaw security guard eh, di ba? O kahit yung iba naman, driver. Maganda rin yan. Kaso pag talagang tinawagan kita, dito ka agad. Yung kasabay ko magpaayos nung isang araw, ganun eh. Yung boss niya raw, ang ganda ng sasakyan niya, ba't pinapaayos mo lang dito? Sabi ko, kasi maganda ang sasakyan, magastos naman. Tapos,
Okay, ilang taong ka na po dyan sa trabaho mo? 2 buwan pa lang. Okay. Kasi maalis yung mga tao dito, sabi niya. Kasi yung boss niya nga, masyadong alam mo na. Demanding. Kasi yung anak ko, sunduin mo. Ganyan yan eh. So again kaya sinasabi mag-aaral kayo mabuti, mas may options kayo. At kayong tatanggi. Hoy, malaki sweldo dito. Meron ba kayong ganyan? Wala, ayoko dyan. Alam yung gano'ng kahalaga ang freedom. Iba sa atin, hindi pa naintindihan yan eh. Kaya iba, nagpabakuna pa eh. So, walang masama yan. Pero ngayon, talaga ayoko na niya kung sakaling, Dapat ikaw yung, katulad ka pa, nagpa-doktor ako. Sabi naman ni Doc, kung gusto mo itong bilhin, ngayon, dito, o dyan, di ba may option ka. Sabi ko, sa labas na ako ibili kasi mukhang inom pala ko yung presyo, medyo hindi mo nagkakalayo. Pero, sabi ko, doon ako kasi wala yung isang gamot sa kanila. Di ba gusto mo yung gano'n may options ka? Amen. At bakit tayo dapat maging excited sa soul winning? Nabanggit ko na kanina, great work and life balance to. Di ba? So parang, yes, kinukuman ka mag-soul winning, pero sinabi ba sa'yo ng Diyos, dapat dito ka lang sa lugar na to? Dito lang sa lugar na to? Monday lang? Friday lang? Ang ganda nito kasi yung parang binigay sa'yo, yes, ministry yan, pero ikaw na yung mag-alat ng time, ng panahon, ng lugar. Yun ang gusto natin. May freedom tayo. Amen. Hindi ka magligtas ka ngayon Meron ganun pong mga naalala mo sa CCP, may ganun eh. Mag-disciple ka. Tsaka dun sa, naalala ko, nagreklamo yung mga taga-dulos. Dulos, mga G12, something yan eh. Pinapahiya daw sa, wala kang ngayon, wala kang invite ngayon. Grabe ka! Ako alam ko yan kasi, una, mahirap mag-akay din, di ba? Pero again, kung magaling ka mag-akay ka, kung galing mag-soul winning ka, kung mahihain ka, kung tagaluto ka lang, pwede rin. Amen? Iba, magbigay lang. Pero again, ini-encourage ko bawat isa na mag-soul winning kasi doon ka tatablan talaga. Pag makita mo yung ganyang gawain, kahit sumama ka lang. Sumasama ka lang doon, yung iba. Minsan, hinihingal na ako kahapon eh. Maganda, yung inisyal ako, hinihingal din. Kasi alam mo na, nag-jogging sila doon eh. Hindi, pantay lang kami. Sige. Okay lang. Konti lang, di ba? Saka sa pag gusto mo, may pamilya akong tao. Amen? Amen. Siyempre, siya na gusto ng ganyan. So, may kalayaan tayo. Amen. Kaya exciting ang soul winning kasi binigay na sa iyo Diyos lahat ng privilege. May reward ka na, may work and life balance ka pa. Amen. Saan mo nakita pastor sa verse na yan? Sabi dyan, perfect law of liberty. Alam niyo, liberty, kalayaan yan eh. Ang galing ng Diyos mag-design. Kasi pag ang hirap lagi sasabi sa inyo, may inahaya ko minsan, ang unang tinatanong ko dyan, ganitong trabaho natin, minsan natawagan ka ng 12:00. Pwede ka ba doon? Minsan kailangan natin mag-overtime. Pag humindi siya, hindi natin i-hire kasi ayaw niya ng ganong klase. Amen. Kailangan dito, kahit di mo alam ngayon, dapat bukas alam mo na. May ganun ba trabaho meron? Sa IT yun. Kasi ang bilis ng pacing ng knowledge, technology. So, siya mag-decide. Pag ayaw niya ng gano'n, gusto niya yung trabaho ka ngayon, 5 years from now, ganun pa rin, 10 years old, nasa sa kanya yun kasi yun ang gusto niya eh. Nakukuha niyo ba yun? At yung iba, gano'n, ang style ng iba, magre-retire, nag-iisip na yan. Anong gusto kong gawin sa pag nag-retire ako? Ang ganda nung gano'n kasi may kalayaan ka. Unlike pag ikaw ay biktima ng, yung mga, kailangan ma-invite ka ha. Yung soul winning and perfect law of liberty. Again, liberty, kalayaan. Bakit perfect law? So, pupunta na tayo sa politika dito. Lahat po ng maayos na bansa, alam niyo ba kung ano yung style nila? Ang tinatawag natin yan is free societies. Doon ngayon na naglalaban yan. Sa Amerika daw ngayon, silang champion dati niyan. Pero ngayon, may gusto silang alipinin. Ang dami, walang baril. Kasi baka magbaril ka eh. Ba't ako magbabaril? Ayoko makulong. So, inaalis sa kanila yung liberty nila kahit sa atin. Diba? Yung sa COVID. Anong sabi? Bawal kang mag-jogging. Kala ko ba gusto natin maging malusog? Baka kumalat yung virus eh. Naalala niyo pa yun? Sana nahihiya na yung mga nag-ano sa atin dati.
Ang hirap ng walang kalayaan. Pero ang design ng Diyos sa soul winning, may kalayaan ka, may kalayaan siya rin, di ba? Mali, gusto mo ba, ganun kaya ang introduction natin, ganun agad eh. Gusto mo maligtas, ano? Pag bumayaw siya, ayoko din sa'yo, no? Pero hanggat maaari, kasi alam natin yung takbo ng utak niya na, alam mo na, may mga bias, may mga tinatawag na prejudice na tinanim sa kanila ng mga kulto. So, tutulungan pa rin natin, pero bandang uli, Pastor, umayaw sa akin eh. Okay lang. Hindi kita pipilitin kasi ang ganda ng ano ng Panginoon. Amen. At habang ginagawa mo to, yung mga bagay na binabanggit ko nga, nakukuha mo yung prinsipyo. Pagtrabaho pala, pwede pala akong pumili ng walang Sunday. Pwede, dapat nga eh. Yung iba dyan, maniwala kayo, iba yan, kahit sa amin. Kahit may kailangang i-deploy yan. Eh, meron akong naka-BL na ako ng ganyang araw. Ino-honor nila yun. Alam nila yun eh. May freedom, dapat ang tao dito sinasakal. Pag sinakal mo raw ang tao, parang sinakal mo yung creativity niya. Naiintindihan niyo ba yun? So, ganun din tayo sa church. Ganun din ang Panginoon sa atin. O gano'ng kaganda yun. Amen. Hindi kayo excited eh. Ang ganda nun. Alam na ng Diyos kung ano yung pwede mong ma-encounter na problema sa buhay, nag-provide na siya ng paraan. At kaya sinasabi doon, again, pag yan, yung kausap ko kahapon, yung mga Jehovah's Witness, ganun daw pala, sumama ka na dito kasi probinsyano eh. Alam mo na. Sama ka sa amin sa linggo dito, sasama ka dito, sasundin ka namin, tapos ganyan daw, buong araw pa doon, ganyan. Kasi kami ang tunay, kasi meron kaming Kingdom Hall. Yung mga bentahin nila, walang kwenta-kwenta. So sa atin, kung malayo ka, maghanap ka ng Baptist doon, nandiyan yung Bible, nandiyan yung technology, YouTube, nandiyan na, mag-text ka kung gusto mo, ngayon mo, wag. Nakita niyo yun? So papunta sa kanila, ang Diyos nakakita, hindi tayo naghahapit dito ng member para si Pastor makapagpayaman na. Nakita niyo yung laking pagkakaiba? Amen. Napakaganda. Perfect love, liberty, at magpatuloy ka doon. At pag di mo nakalimutan yon, dapat ganun tayo, gawin mo lang yung gawain, doon ka pagpapalain. Amen. At obviously, yung mga word na yan, bless. Ang Panginoon na source niya, hindi yung pwede, may pagpalain mo ako, boss, ha? Hindi, sweldohan mo ako, boss, yun. Pero yung pag nabanggit lagi sa, naalala ko nung bagong Kristyano ako, nag-iba yung mga terminology ko eh. Iba naman, nakikiterm lang ng bless yan. Huwag kayo ding doon. Pag sinabi yung blessing, ano ba talaga yan? Sino bang kilala ko? Pinapakinggan kong ganun eh. Sablay-sablay yung word na bless, justice, and huwag ganun. At intindihin natin yung saan talaga applicable yan. Amen? Excited na ba kayo? Amen. Sana. Yung mga dati na ako excited eh, pero minsan, nanghihina ka rin. Sana may nakakuha kayo ngayon. Ang ganda ng programa ng Panginoon. Ipapasa din natin yan, by the way, sa mga anak natin. Kaya dapat tayo makita lang excited. Kaya mga Baptist, gano'n eh. Sige, mag-soul winning kayo. Kayo na lang, parang gano'n eh. Anong conclusion natin? Let us do this important work. Importante may soul winning. Amen. Mag-excited tayo doon at masaya. Kasi nga, yung, sabihan, nagtatrabaho ka ako. So, iba sa akin yung excitement sa trabaho, iba yung excitement sa soul winning. Iba yung pag-preach din. So, excited din ako dito, pero sabi nga sa inyo, ang hirap minsan. Ramdam ko yung nyo eh. Ramdam ko kayo. Ayoko ma-open kayo na hindi naman kailangan. Ito kung kailangan, gusto ko rin. Amen? At this time, again, naiintindihan natin may tinatamad ganyan. Tama bang tamarin ka? Yung tanong. Ang dito, ito masama, nakakasama ng loob. Parang kahit sa Panginoon. Yung kanina, yung talents, di ba? Oh. Lahat kayo binigyan, bakit sa kanya mas malaki? Napansin niyo doon yung 5, yung 2, at saka yung 1. Anong pagkakaiba ng 5 sa 2? Yung sinabi ng Panginoon, yung commendation, pareho lang eh. Kasi nadoble ng 5, nadoble yung 2. Pareho lang kasi mas maliit binigay sa'yo, expected na maliit din yung kikitain mo. So pero still, pareho kayo. Parang sa tithes din ganun. Ito, sumweldo to ng 1 milyon. Ang tithes niya, ang laki nun. Pero maliit lang sa kanya yun kasi 10% lang yun.
Yung isa, maliit yung sweldo, maliit din yung tithes nun. Pero pareho kayo in the sight of God. Ganon din po yung ating kakayanan kahit soul winning. Amen. Niwala kayo sa mga church, ganyan ano. Hindi mo malalaman kung sino magtatapat dyan. Magtapat ka lang, dali mo sila sa Panginoon, bahala ang Panginoon. Wala rin inggitan sana. Amen? Excited in soul winning. Amen? Amen. Excited ba kayo? Nasa inyo na yan. Basta hindi talaga pwede. Nasagot na natin yan, pwede. Amen? Sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita again. Limitado, Panginoon, na kayo po nakakaalam ng aking kakayanan. Bawat isa sa akin, Panginoon, meron din kami mga plano sa buhay at ginagawa, Panginoon, upang marating din namin yung mga goals namin, Panginoon. Manawa, Panginoon, yan, makalimutan yung goals namin, goals nyo, Panginoon, na mas importante sa napakaraming bagay pa. I pray, Panginoon, na maging halimbawa din yung likod, Panginoon. I pray na kayo po yung mapala, magpaalala din, magturo, tumulong, Panginoon, sa inyong mga anak na pinagdadaan ng Panginoon. At bandang huli, of course, pag kayo pa natuto, na-train, tiwala din sa inyo. Pag kayo magagamit nyo, tabi yung objective din ang matutupad. So I pray, tulungan yung mga isa, tawarin niyo po rin kami. Kami tinatamad, nangihina, may discourage. I pray na makita namin na napaka-privilege namin. The fact na ito'y pinagkatiwala niyo sa amin, the Ministry of Reconciliation. Wala nang mas mahalaga pang bagay, Panginoon, sa lupa o para hindi maligtas yung mga tao. Yung ibang exciting na bagay, Panginoon, hinandaan niyo naman yan after this life. I pray again, maraming salamat sa mga blessing, enable yung bawat isa. Kaya pang manalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.